Galing ni JJ Suarez, Hindi ko alam talaga kung attorney siya, pero ang galing ng mga line of questioning. It's not na Mali ang sagot mo. Tinatanong kung magkano, hindi Congressman Libiste. Tinatanong lang ni Congressman JJ magkano ang ginastos. Kung ano pinagsasasabi, wala namang kinalaman doon sa tinatanong. Tuloy parang ang galing ni Congressman JJ. Ang galing niyang Sorry, Congressman Libiste, Pero technically, the line of questioning ni Congressman JJ Suarez dito, hun ka eh. And the way you answer it, hindi direktamente doon sa question niya. And sabi ko nga, this is a live reaction video. Dito natin makikita that he is not prepared. He is not prepared to actually being criticized by other congressmen kasi yung question, yung sa tinatanong kung magkano yung ginastos, kung ano pinagsasabi niya, wala namang koneksyon. Saan nanggaling yung 6 na 6 na bilyon? kaya po Congressman JJ know how to play the game, especially for narratives na parang, okay, malinis ka, sige, titignan ko, 4 pillars of your integrity sa sinasabi mo. Sige nga, ang galing, ang galing. Siya yung tinatanong ni Congressman JJ Suarez directly. Pero 'pag alam niyang nakakahon siya, bumabalik siya sa pangmaramihang statement na, "Hindi tayong lahat dito, hindi ikaw nga ang tinatanong." Hindi hindi yung kabuuan ng Kongreso. Napapakunot noo JJ. Yes, Congressman, hayaan mo siyang magsalita. Guys, may kasabihan tayo I think this is about life, the more you talk, the more you make mistake. And this is one example. Just shut up, Congressman Leviste. That is not the proper forum. That is not the proper time to answer specific question. Baka kasi may masabi ka, magamit sa iyo yan. Si Congressman JJ Sir, kasi ang dami mo pinagsasabing wala namang connection doon sa tinatanong. Correct. Siguro sa pagtatapos ng ating mini live reaction video, nakita niyo po 'no, lahat naman po siguro sa mga listeners ko at mga manonood nito, wala naman pong issue na may korapsiyon. Sabihin na natin may korapsiyon sa Batangas. Using the plenary as your stepping stone para gumawa ka na naman ng issue na wala namang basehan, that's being unfair to people na dinadrop mo na name. And then also, second, ang galing ng mga line of questioning ni Congressman JJ Suarez. Nakita natin dito na hindi talaga handa si Congressman Leviste dito sa mga pinagsasabi niya, and he cannot even defend his own statement. And another thing, the biggest problem here is not only alleging people, it's also using your influence towards yung mga ina-allege mo na tao na wala naman dyan sa plenaryo to even defend themselves. Especially yung sinabi ko kanina sa isa ko pang podcast na, what if yung regional director ng DPWH, Pastrana, she has been there for how many years? Hindi natin alam yung kanyang kalibre, hindi natin alam yung reputation niya. Dinrap name mo na di umano may allegation ng korupsyon. So, paano siya makakapagdepensa sa sarili niya? Ako, para sa akin, yung mga ganitong bagay, dapat may control. Kahit na alam ko under constitution, may immunity sila for case. Dapat yung mga yung mga nabanggit ng pangalan, magsalita, magreklamo, mag-case, build up ng case sa kanya kasi this is unfair. Hindi puwedeng salita ka ng salita na wala ka namang ebidensya. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Ayan, nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.